Pinatawag ni Iceberg si Polly para kausapin ng pribado. Kaya pumasok si Polly at lumayo naman ang mga shipwright para mabigyan ng privacy ang dalawa. Binigyan ng misyon ng mayor ang shipwright at sinabing lubhang delikado nito. Pero handa pa rin sundin ni Polly ang pinag-uutos ng mayor at saka lumabas. Sabi ni Polly sa mga kasama na meron lang itong aasikasuhin at nagpunta ito sa mayor's office at binuksan ang isang vault na nasa ilalim ng lamesa. Samantala kumilos na sila Robin tapos nagkaroon ng pagsabog na kinataranta ng mga tanod. Kaya naging alerto na ang mga bantay pati na rin ang mga shipwright. Nagumpisa ng umatake ang panibagong misteryosong maskman, kanyang isa-isang ginulpi ang mga tanod tapos gumamit ng latigo. Ngunit may mga nag-aabang sa kanya, kaya sinabi niya na hindi raw sapat ang mga ito para siya ay pigilan. Nakita ng Straw Hat ang kaguluhan kaya tinanong ni Zoro ang captain kung ano ang plano, pero laking gulat nila dahil lumakad na pala ito ng mag-isa. Na-corner sila Robin ng mga tanod ng bumunot ng pulang kumot ang maskman, kaya pinagbabaril sila, pero biglang naglaho sila Robin. Samantala walang magawa ang mga tanod sa babaeng ng lalatigo at nakita nilang nakakatalon ito sa hangin kaya nagulat sila. Tapos saka sila pinagpapalo ng latigo nito kaya sugatan sila at tumalsik pabagsak ng gusali. Nakuha na ni Polly ang blueprint ng Pluton, ngunit dumating ang dalawang bagong misteryosong maskman para kunin sa kanya ang blueprint. Nagtataka si Polly kung paanong nakalusot ang mga ito sa mga bantay nang makita niyang ang dugo sa kamay ng maskman at nalamang patay na ang kanyang mga tropa. Samantala naging pinto ang pader dahil sa maskman na kasama ni Robin at nakapasok sila sa kwarto ni Iceberg at kanila itong binaril kaya nalaman ng mayor na inosente ang Straw Hat maliban kay Robin. Sabi ng maskman na nabasa nila ang plano ni Iceberg na pag may nangyaring masama rito ay ipapatawag nito ang isa sa kanyang pinagkakatiwalaang tao para ipasa ang blueprint ng Pluton at yon ay si Polly. Hindi naman inaasahan ni Iceberg na ito ang gagawing hakbang ng CP9 para makuha ang blueprint. Inutusan ng maskman na tapusin si Iceberg at sila na ang bahala kay Polly tapos ang lahat ay isisisi sa Straw Hat. Samantala tumatakbo ang Straw Hat para gumawa ng sneaky move habang hinahabol ang kanilang captain, pero pag over the bakod nila ay hinarap sila ng mga tanod kaya maluha-luha ang mga ito sa kanilang wrong move. Samantala naipit si Luffy sa gitna ng dalawang gusali. Paglabas ng maskman ay ginulpi nito ang lahat ng mga tanod sa labas ng kwarto at narinig naman ni Textile ang saklolo ng mga kasama. Pagpunta sa taas ay nakita niya ang maskman na nakaupo habang wala ng buhay ang mga shipwright. Kaya sumugod si Textile gamit ang maso pero ginamit ng maskman ang iron body nito kaya nawasak ang maso. Tapos hinawakan siya sa braso at saka sinuntok ng napakalakas kaya bumulagta ito sa sahig at napatakbo na lang ang dalawang lalaki pero tinapos pa rin sila ng maskman. Samanta pinagbabaril ng mga tanod sila Zoro pero pagod nang tumakbo ang swordsman. Kaya nag-decide itong patulugin ang mga humahabol at nagpakabatusay tapos pinalipad sa ere ang mga tanod na hindi nagustuhan ng mga kasama. Samantala sabi ni Iceberg na gusto niyang makita si Robin ng personal at bumunot ito ng baril kaya napabunot din si Robin. Tapos inamin ng mayor na gusto niyang tapusin ang archaeologist dahil may kakayahan itong basahin ang mga puniglip tapos dagdag pa na may kakayahan itong i-revive ang Pluton na kanyang kinakatakutan. Pinutok ni Iceberg ang baril pero pinigilan siya ni Robin gamit ang ability at saka tinutukan siya ng baril sa face. Samantala nakawala na si Luffy sa pagkakaipit at saka kumapit sa gusali at nagpatalsik. Pinagbabaril nila si Polly para hindi makapaglaban tapos kinuha sa kanya ang blueprint, ngunit sabi ni Polly na peke ang blueprint na kanilang kinagulat. Dahil marami nang nalalaman si Polly kaya balak na nila itong tapusin ang dumating si Luffy at na-stuck na naman ang katawan nito sa pader. Nagtaka ang ating bida nang makita ang nangyayari, kaya sabi nila na isasama na nila si Luffy na tatapusin. Kaya sumipa ang maskman ng malakas papunta kay Luffy, ngunit swerteng nakataka si Straw Boy. Pero malas kasi inatake siya ng isa pang maskman kaya napindown ito sa sahig. At saka siya nilak pati na rin si Polly. Nakatanggap ng tawag si Robin at sinabing wag munang patayin si Iceberg. Dahil magkakaroon ng meeting kaya sinikmuraan ng CP9 si Lulu para tapusin ang laban at umalis. Samantala nagkasundo si Luffy at Polly nakakawala sila ron at ipaghihigante si Iceberg. Samantala nagpunta ang lahat ng CP9 members sa kwarto ni Iceberg at isa-isang nag-face reveal ang mga ito sa harap ng mayor. Kaya gulat na gulat ito nang makita ang kanyang mga pinagkakatiwalaang mga tauhan. Dumating sila Frankie sa Going Merry at nakita nila na inaayos ni Usopp ang barko, kaya nilapitan nila ito at balak kidnapin. Samantala ginulpi ni Zoro ang lahat ng mga tanod na rumoronda, ngunit nang pumasok sila sa town hall ay naligaw na naman ang swordsman. Nagawa ni Luffy na makatakas sa pagkakapin dahil isa siyang robber at pinagyabang pa niya ito kay Polly. Sabi ni Lochi na sila ang CP9 na kumakatawan sa gobyerno at may otoridad silang tumapos ng buhay kung kinakailangan. Kaya kinukuha nila ang blueprint ng Pluton upang gamiting armas para tuluyan ng tapusin ang pirate era sa buong karagatan, ngunit walang tiwala si Iceberg at tumanggi ito. Kaya sinipa siya sa face ni Kaku at hinawakan ang pulso nito at habang nagsasalita si Lochi ay pinakiramdaman ni Pinocchio ang pulso ni Mayor para malaman kung makakahanap sila ng clue sa mga sinasabi ni Lochi. Nakita ni Lochi ang mga pirma sa blueprint na si Iceberg, Catiflam at Tom.
Alam ng mga agent na sila Iceberg at Katiflam ay mga disipulo ni Tom, at nakumpirmang namatay si Katiflam sa aksidente. Ngunit 4 na taon ang nakakaraan ay may naghanap kay Iceberg na nagngangalang Katiflam pero hindi ito hinarap ng mayor at pinaalis ito kaya nakumpirma nila na buhay pa si Katiflam. Bumilis ang pulse beat ni Iceberg at naalala nito nung binigay niya ang blueprint kay Frankie, tapos inutos na magpalit na ito ng pangalan para maiwasan ang mga naghahangad sa blueprint. Dahil sa bilis ng pulse beat ni Iceberg ay nakumpirma ni Lochi na totoo ang kanilang hinala. Samantala dire-diretso sa pagtakbo ang Straw Hat sa kwarto ni Iceberg habang si Polly ay itinuro ang daan sa naliligaw na si Lupi. Winasak ni Lupi ang pader nang hiniwa ni Zoro ang pintuan at pagpasok nila ay natunghayan ang kaganapan sa loob ng kwarto ng mayor. Kaya nalaman nila na ang mga secret agent ng CP9 ay ang mga shipwright kaya hindi makapaniwala si Polly dahil mga kaibigan niya ang mga ito. Naguguluhan ang mga bagong pasok kaya nagpaliwanag si Lochi na sila ay secret agent ng gobyerno, kaya kung hindi raw naniniwala si Polly ay pwede niyang gulpihin ang mayor. Kaya inatak ni Polly ng pampatayang lubid si Lochi. Pero ginamit ng agent ang moonwalk at nilapitan ang shipwright tapos ginamitan ng finger pistol. Sabi ni Lochi na nalampasan na nila ang abilidad ng isang tao, kaya wag na silang maglaban dahil hindi sila mananalo. Kaya tutuluyan na sana ni Lochi si Polly pero sinipa ito ni Lupi kaya napigilan ito. Pero gigil ang ating bida kaya ginamit niya ang Gatling gun pero wala itong talab sa iron body ni Lochi. Nang umatake ang agent at mabilis na pumunta sa harap ni Lupi at tinusok siya sa lalamunan pero tumalsik lang si Rubber Boy. Hinablot ni Lupi si Polly para maging ligtas at tinanong si Robin kung bakit niya gustong umalis sa Straw Hat kaya sagot ng archaeologist na hindi matutupad ang kanyang pangarap pag mananatili siya sa grupo. Kaya tinanong ni Zoro kung ano ba ang gusto nito pero hindi sinagot ni Robin at nang pinigilan siya ni Iceberg ay kanya itong binalian. Hindi naniniwala ang Straw Hat kay Robin pero nagmamadali na ang mga CP9 dahil sa loob ng 2 minuto ay sasabog ang gusali pero hindi rin nila papatakasin ang Straw Hat. Aalis na si Robin pero pinigilan ito ni Lupi subalit hinarangan siya ni Bluno kaya sinipan niya ito sa face at wala na naman epekto ang atake niya sa iron body ng CP9. Sumuntok na walang tigil ang ating bida pero walang tumama dahil sa paper art technique ng CP9. Kaya ginamit niya ang gambang pistol pero nawala si Bluno dahil sa technique na shave. Tapos nagpasikat pa si Bluno ng kanyang moonwalk at na-distract si Lupi dahil lumilipad ang kalaban. Kaya sabay siyang sinipan nila Kaku at Kalifa na tinatawag na Tempest Kick. Nakita ni Zoro ang atake kaya pinayuko ni Zoro ang mga kasama at nahiwa ang pader. Sumugod na din ang swordsman pero nadepensahan ito ni Kaku pati ang sumunod na atake. Nagtagisan sila ng kanilang sword skills. Binuksan ni Robin ang bintana pero pinigilan siya ni Lupi kaya sinabi ng archaeologist na hindi na sila magkikita. Pero nagawang putulin ni Zoro ang espada ni Pinocchio tapos sinabihan ang captain na habulin si Robin na ginawa ni Lupi. Pero na-distract ito kaya ginamitan siya ng finger pistol ni Kaku at nagkaroon ng 3 butas sa katawan at ito ay bumulagta. Si Lochi naman ang pumigil kay Strawboy at sinakmal ang face ng ating bida. Pero hindi siya makatakas kay Lochi kaya nakaalis na si Robin at walang nagawa ang ating bida at binalibag lang siya ng agent. Tapos nagpasikat si Lochi ng kanyang devil fruit na gawa sa zoo at naging dambuhalang pusa. Samantala may malaking sunog sa galilag na sinisisi ng mga tanod sa Straw Hat kaya umakyat ang mga ito papunta sa kwarto ni Iceberg. Tumayo pa rin si Polly at balak protektahan ang mayor sa mabangis na Leopard Zohan fruit user na sinasabing mahusay sa close range combat. Nang marinig ni Kalifa ang mga paparating na tanod kaya ginamit ni Lochi ang kanyang Tempest Kick at nahiwa ang buong gusali kaya napitpit ang mga tanod. Mababagsakan ng bato si Nami pero to the rescue si Chopper at tinulak ang dalaga kaya si Choppy ang natuluyan. Nililigtas ni Polly ang mayor pero nilapitan ito ng pusakal at susuntukin pero sinuntok siya ni Lupi kaya ang ating bida ang kanyang pinagdiskitahan kaya nang alala ang lahat. Tapos sinawakan si Strawboy sa ulo at binato palabas ng gusali kaya lumipad ito sa malayo. Umatake si Zoro ngunit walang silbi ang espada sa iron body ng kalaban kaya sinipa ito palabas ng galilag at lumipad ang walang malay. Tapos si Nami naman ang pinagdiskitahan ni Lucy. Samantala inaapula ng mga tao ang sunog pero umabot na sa taas ang apoy na kung saan tinali ng CP9 ang mayor at si Polly. Nagdesisyon si Lucy na hanapin si Frankie para kunin ang blueprint sa cyborg habang si Nami ay natagpuan ng mga tanod na walang malay. Lumarga na ang CP9 upang puntahan si Frankie nang makita nila ang mga kawatan na hinahanap ang Straw Hat. Tapos hinarap ni Lochi ang Frankie family at tinanong kung nasaan ang cyborg pero sinugod siya ng mga ito. Samantala naiyak si Frankie sa drama ni Usopp dahil wala na raw siya sa Straw Hat. Kaya napakanta na lang ito sa kalungkutan tapos inaya niya ito na sumali sa kanyang pamilya. Dahil wala na raw makakasama si Usopp pero tinanggihan siya ni Longnose. Samantala ginulpi ni Lochi ang mga kawatan tapos pinuntahan ng lokasyon ng cyborg. Tanong ni Frankie na kung ano ang plano ni Usopp kung bakit pa inaayos ang Going Merry at sinagot siya na babalik si Longnose sa East Blue.
Pero hindi raw ito mangyayari dahil nakita ni Frankie ang sira ng barko nung inaakyat ni Usopp ito, kaya tutulungan na lang daw niya si Usopp na distrongkahin ang barko na inapilahan ni Usopp. Sabi ni Frankie na lulubog lang ang barko bago pa makarating si Longnao sa East Blue, kaya inumpisahan ng sirain ng cyborg ang barko. Nagalit si Usopp at inatake si Frankie at tumalsik ito, kaya napikon ito at hinawakan si Usopp at hinagi sa ilalim ng barko. Nakita ni Ilong Ranger ang malaking sira sa keel ng Going Merry, pero pag-ahon ni Usopp ay pinipilit pa rin niyang ayusin ang Going Merry. Dinidiscourage pa rin siya ni Frankie, kaya nagalit si Usopp at inamin na alam niya ang katotohanan. Dahil kinausap siya ng kaluluwa ng Going Merry na kakayanin pa ng barko ang isa pang paglalayag para sa Straw Hat. Sabi ni Frankie na ang kanyang nakita ay ang Club Waterman at ito ay spirit na naninirahan sa barko na nangangalaga sa mga boarder nito na mailabis na pagmamahal sa kanilang barko. Kaya naiyak si Usopp nang malaman ito dahil nalaman niyang naging masaya ang Going Merry na naging parte ng Straw Hat. Nang biglang nagring ang bell, kaya inisip ni Frankie na yon ang kanyang mga bataan. Pero nang binuksan ng dalawang babae ang pinto ay nagtalo na naman ang dalawa, tapos biglang tumalsik ang isang babae na kanilang kinagulat. Ang mga dumating pala ay ang mga CP9 at dali-daling sumugod si Frankie. Sumuntok ang cyborg na sinalag ni Bluno gamit ang Iron Body, pero sinundan pa niya ng isa pang suntok na medyo tinablan si Bluno. Tapos kanyang sinakmal ang face pero bumahwi rin ang kalaban. At nagtagisan sila ng grip at nagawang iangat ng cyborg ang kalaban at lamutakin ito. Kaya siseryosohin na ni Bluno, pero pinigilan ito ni Lochi at sinipa si Frankie kaya tumalsik. Nagpakilala si Lochi na sila ay mga secret agents ng CP9 at kinukuha nila ang blueprint ng Pluton. Pero umatake ang cyborg na mabilis na naiwasan ni Lochi, tapos mabilis na nagpunta ito sa harapan ni Frankie at pinatalsik ito sa pader na pinag-alala ni Usopp. Nakita ng CP9 ang silyadong kwarto na nawasak at kanila itong pinasok at nakita ang pangalan ng tatlong shipwright. Kaya sinugod ito ng cyborg, pero ginamitan siya ng matalim na latigo ni Khalifa na pati si Usopp ay nasaktan sa kanyang nakita. Sabi ni Lochi na alam nito ang malaking kasalanan ni Frankie, kaya may nangyaring masama kay Tom, kaya nagalit rito si Frankie pero sinipa lang siya ni Lochi. Sabi ni Lochi na may kaso si Frankie dahil sa ginawa niya kay Spandam, kaya inaaresto nila ito. At pinag-utos ni Lochi na ipakausap ni Bluno ang kanilang superior, at nang magsalita ito ay si Spandam pala ang nasa kabilang linya. Tuwang-tuwa si Spandam dahil makakabawi rin siya kay Frankie, at pagwasiwas niya ng kanyang espada ay tumama sa kandila at siya ay napaso. Ginapos nila ang cyborg at binitbit paalis, kaya naglaban si Usopp, pero nang tignan ito ni Lucy ay natakot si Longnao at humingi ng tawad. Samantala nasa gitna ng sunog si Polly at Iceberg nang inangat ni Chopper ang nakapatong na pader at kinuha ang espada ni Zoro. Inihahanda naman na ang sea train sa pag-alis papunta sa Enies Lobby. To the rescue ang mga tanod sa pag-apula ng sunog nang tumalon si Chopper papalabas, bitbit ang mayor at si Polly, tapos nahimatay ang reindeer. Inatake ni Pinocchio ang kapwa Longnao at saka pinag-utos na igapos si Usopp. Tinanggal ni Kaku ang support ng Going Merry at binuksan na ang pinto, saka ito pinaagos. Kaya sinubukang pigilan ito ni Usopp pero ginapos siya ng matinik na latigo, kaya dire-diretsyong umagos ang barko. Nagising na si Iceberg tapos bumangon na rin si Nami. Kaya nilapitan ng mayor ang navigator at hiniling na makausap ng pribado. Sabi niya na siya at si Robin ay kayang mag-restore ng Pluton na siyang habol ng world government. Tapos inamin ni Iceberg ang dahilan ni Robin kung bakit nakipagtulungan ito sa CP9. Dahil binigyan ng otoridad ni Aokiji si Spandam na magsagawa ng Buster Call na gagamitin sa pagwasak sa Water 7 para ma-eliminate ang Straw Hat. Kaya sinurrender ni Robin ang sarili para sa kaligtasan ng isla at para hayaang makatakas ang Straw Hat dahil hindi niya kayang iwanan ang kanyang mga tapat na kaibigan. Kaya naging emosyonal si Nami nang malaman ito dahil hindi pala sila tinraidor ni Robin at dali-daling tumakbo para hanapin ang mga kasama. Pero pinigilan ito ni Iceberg dahil natalo na raw sila ng mga CP9, pero umapila si Nami dahil hindi raw alam ng mga kalaban ang kaya nilang gawin para sa kaibigan. Kaya pinagpapalo niya si Chopper para magising. Samantala si Sanji pala ay nagplano na mag-spy para malaman ang katotohanan. Hinahanda na ng mga Men in Black si Robin para sumakay sa sea train at nakita ito ni Loverboy.